ilang mambabatas na nangangarap na ma-reenact yung 2024 budget, kumbaga yun yung gamitin sa 2025 budget, hindi sila nagtagumpay dyan. Dahil nilagdaan na po ni Presidente bilang batas itong proposed budget for 2025. Ibig sabihin, bago na po yung budget natin sa 2025. Yung pangarap ng ilang mga mambabatas na i-implement yung 2024 budget ngayon 2025, hindi mangyayari. Pahiya kayo ngayon dyan, ka-coffee. At may mga pagbabago doon sa ipinasa po ng House of Representatives and ng BICAM, ka-coffee, Senado, House of Representatives, BICAM, and then they submitted one report for signature of the President. May pagbabago po dyan, may vinito po dyan ang ating Presidente. Ibig sabihin, hindi siya sumasang-ayon doon sa proposed budget na yon. Particular, ka-coffee, specific doon sa proposed budget na yan, hindi yung kabuuhan. So yung batas natin, nothing to worry, dahil pirmado na po yan, magti-take effect na po yan, January 1, 2025. Sige, pag-usapan natin, ka-coffee, itong paglagda ng ating Presidente. Ngayong umaga lang po yan, ha? December 30, 2024. Nilagdaan po ng Presidente ang proposed 2025 budget. So, ganap na pong batas yan. Headline po ng Philippine Star, Marcos signs 2025 national budget makes last-minute cuts. Anong ibig sabihin? May mga pinasok na proyekto na gustong ponduhan pero tinanggal ng Presidente. Kung inyong matatandaan, di naman natin ito pwede ikaila eh. May mga tumaas ang kilay sa ipinasang budget ng BICAM kasi may mga hindi nila nagustuhan ng taong bayan. Siyempre, ang Presidente, nakikinig naman sa taong bayan yan. Importante rin naman na mapakinggan yung hinaing ng taong bayan, hindi yung kilos ka lang ng kilos without hearing people's voices. So, pinakinggan ng Presidente yan. At ito nga ang mga adjustments. At ito nga at vinito ng Presidente ang ilang bahagi. At binigyan din ng diin ng Presidente yung mga programa ng gobyerno na dapat pagtuunan ng pansin. Na-mention nyo dyan yung social services, yung kalusugan, yung edukasyon, syempre yung economic activities, yan din po ay puponduhan ng ating Presidente. At pinonduhan na, ka-coffee, rather, no? President Ferdinand Marcos Jr. signed 6.3. Ang laki ng budget natin, ka-coffee, pero sa buong Pilipinas naman yan, 6.326 to be exact, no? 6.3 trillion pesos budget for 2025 on Monday. Biruin mo, napakaraming pera na to, ha? 6.3. Ilang premyo yan ng Squid Game? Ang premyo sa Squid Game, 1.7 billion pesos. So, ilang ka-coffee yan? Imaginein mo, ganito karaming pera to, ha? 6.3 trillion pesos na budget po ng Pilipinas. Ngayong araw po nilagdaan yan, Monday, December 30, making an 11th hour decision to veto 194 billion pesos worth of items he deemed not consistent with the program priorities. Meron pong vinito. Ibig sabihin, hindi inaprubahan. Ganap na 194 billion pesos. Napakaraming din yan, ka-coffee. Napakaraming pera din yan, ha? 194 billion pesos po na halaga ng mga programa na sa tingin po ng Presidente hindi alinsunod sa kanyang program priorities, no? Not consistent with our program priorities. Kasi malinaw naman, hindi ka naman pwede magkamali, ka-coffee, sa pagbabudget kasi meron kang plano eh. Yung walang plano, sige, pwede kang malinlang. Pero may plano si PBBM eh. Nasa 2023 to 2028 Philippine Development Plan. Nakalatag na yung plano. 2023, 24, 25, 26, 27, 28. Mahigit 5 years, ka-coffee. May plano sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ng Presidente. So kung may plano yan, sundin mo na lang yung plano. Diba? I-implement mo na lang yung plano. Budgetan mo na lang yung plano. Kung may nakita ka doon sa budget na hindi tumutugma doon sa plano ng Presidente, i-X mo yan, cross out mo. At ayun nga yung nangyayari. Yung naging batayan kung bakit vinito, syempre may mga magtatampo eh. Lalo na yung mga nasa DPWH, may magtatampo dyan. Naku po, 194 billion pesos yan. Malaking budget cut yan. Pero madali lang ang sagot dyan at madali lang naging decision dyan. Meron tayong plano. For 6 years, ito ang gusto natin gawin. Itong propose ninyo, itong additional ninyo, insertion man yan, kung ano man yung 194 million na yan, inconsistent yan doon sa program priorities. Sa plano. Di X na yan. Unlike his previous budget signings, which were done at least 10 days before year-end, Marcos delayed the approval. Masyadong to, ha? Itong article na to ng Philippine Star, ha? Napaghahalataan kayo, ha? Marcos delayed the approval by 10 days and signed the 2025 GAA or General Appropriations Act on December 30.
he had postponed it to conduct an exhaustive and thorough review of the spending plan Congress ratified on December 11. Ay, buti na lang bumawi. Kasi parang sa unang sentence, lumalabas na si Marcos ang may kasalanan eh. Si Marcos ang nag-delay eh. Bakit na late ang signing nitong budget na yan? Hindi si Marcos may kasalanan dyan. Sabihin naman, ka-coffee, pinagtatanggol mo na naman si Marcos. Hindi siya may kasalanan dyan. Alam mo kung bakit? Hindi nagkasundo ng mainam. Itong BICAM, itong mga kinatawan ng HOR at ng Senado at ng ilang miyembro nila. Kasi nagkaroon ng BICAM report, di ba? In a way, sige, agreement yan. Pero may mga senador na maingay. Nag-ingay, late na. Naipasa na saka nag-ingay. Kung mas maaga lang sanang ipinasa ng BICAM yung budget na yan, hindi aabot sa ganyang punto. Kung first week pa lang ng December na ipasa na sa presidente yan, i-review yan 10 days, hindi bago magpasko, napirmahan sana yan bilang batas. Ang understanding kasi natin dito sa article, parang sa first sentence si Marcos ang nag-delay, di ba? Pangat pakinggan eh. Bakit siya ang nag-delay? Siya ang huling pipirma, siya ang huling player sa 2025 budget. Pero hindi siya may kasalanan kasi siya lang yung mag-a-absorb kapag delayed yung mga nauna. Delay din yung nasa dulo. Parang proseso yan, ka-coffee, di ba? Nasa chain ka, nasa process ka. Kung sino yung huli, mukhang siya ang sisisihin. Kasi siya ang huli. Pero hindi nyo kinukonsider na yung mga nauna, delayed kayo dyan. Oh. Anyway, tapos na yan. At least, pumasok tayo sa deadline na pirmahan po December 30. Executive Lucas Bersamin had telegraphed the President's intent days earlier, warning of incoming vetoes in the interest of public welfare and in compliance with laws. Correct. Yung iba, sabi ng mga congressman, inutusan si Marcos eh. Lalo si Zubiri. Sabi ni Zubiri, Marcos, ayusin mo yung dyan, mga unconstitutional dyan, mga provision, yung mga bahagi daw po ng batas na hindi alinsunod sa batas, hindi alinsunod sa ating konstitusyon. Hala, nag-utos ka malamang, presidente yan, re-reviewin niya yan, dahil mapapahamak siya dyan kung hindi reviewin yan. Yes, hindi nag-iisang presidente, hindi lang ang presidente ang nag-iisang nagre-review dyan. Maraming mga abogado dyan, mga eksperto sa konstitusyon. Hindi nila hahayaan, nalulusot yan sa level pa lang nila na pipirma ng presidente na unconstitutional yung budget. Hindi naman ganyan yung presidente. Siyempre may mga tao rin yan na mag-filter dyan. Hindi mo na kailangan utusan, hindi mo na kailangan i-remind para magmukha kang mas marunong. Si Zubiri nakakatawa eh. Tawa talaga ako doon kay Zubiri na mag-uutos. I-fix daw yung mga unconstitutional doon sa provision. Sana inayos nyo yan. Nasa level nyo pa lang sa Senado. Inayos nyo yan. Anyway, after an exhaustive and thorough review, we identified 194 billion pesos worth of aligned items that are not consistent with our program priorities. Yan po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech sa signing ceremony dyan po sa Malacanang. The President earlier faced pressure to veto the entire budget over controversial allocations, including the 26 billion ayuda sa Kapos ang Kita program. Nako, yan. Init na init ang mga DDS dyan eh. Yang akap na yan, kasi ginagamit daw ng mga mambabatas, yung mga akap na yan. By nature, maganda yung akap na yan. Halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka, bigla ka natanggal. Di ba? Nasa crisis ka. Nasa sitwasyon ka, distress ka, kailangan mo ng tulong, kanino ka tatakbo? Magnanakaw ka na lang para may pangpakain ka. Siyempre sa gobyerno. Yan, nagbabayad ka ng buwis din eh. Nagtrabaho ka nga eh, di ba? Hihingi ka ng tulong sa gobyerno, bigyan ka ng 5,000, bigyan ka ng 10,000, kahit papano, pansimula na rin yan. Yes, not enough yan. Kasi hindi naman lahat pwede bigay sa'yo 100,000, paano yung ibang hingi ng tulong? Yung 5,000 na yan, 10,000 na yan, maliit yan, pero makatutulong na yan. Tulong yan sa mga distressed na mga manggagawa. Ayuda sa Kapos ang Kita program. Hindi lang yan, pinag-iinitan nila yung mga ayuda. Basta ayuda in general. Kapag bumagyo, saan ka kukuha ng pang-ayuda? Ibabash din kayo ng tao. Bakit hindi man lang kayo nagbigay ng ayuda? Bakit isang sardinas lang ang binigay ninyo? 1 kilong bigas lang? Diba? Tapos nakakatawa, may mga dating opisyal pa ng gobyerno. Kasi tayo ever since high school pa lang tayo mahilig na tayo sa government affairs Nakatutok na tayo Yan na talagang hilig natin politika. Nakakatawa, yung mga dating binabantayan natin mga politiko, sinusundan natin. Ngayon, galit na galit sa ayuda. For sure, yung iba sa inyo, galit na galit din sa ayuda. By nature, maganda yung purpose niya. Yes, temporary siya. Temporary lang yan, ka-coffee. Sabihin nila bigyan mo ng
turuan mo mangisda. Totoo naman yan. Yan yung purpose ng purpose eh. At ang ibang program ng DOLE. Pero may mga sitwasyon na kinakailangan ng ayuda, ng tulong. Pag binagyo ka, makapagtrabaho ka ba? Isang kahig, isang tuka ka, construction worker ka. Umuulan, paano ka makapagtrabaho? Bumabagyo. Saan tatakbo yung mga yan? Diba? Sa gobyerno din yan. And dapat lang. Dahil nagbabayad din ng buwis ang mga yan. Yung mga entitled, sabihin nila, hindi mo nagbabayad ng buwis yung mga yan eh. Tamba yan eh. Tamad yung mga yan. Pag bumili ba sila ng produkto, wala bang buwis yun? Diba? Huwag tayong selfish. Huwag tayong selfish. Marami din akong kakilala may pagka-selfish. Huwag niyong isipin yung sarili niyo. Kasi sinasabi nila, kami ito nagpapakahirap, yung iba, ayuda lang ng ayuda. Eh di pumunta rin kayo sa kanilang sitwasyon. Diba? Swerte tayo, hindi tayo nagiging bahagi ng ayuda. Pero may mga kababayan tayong hindi katulad natin na may kapasidad magtrabaho. At kinakailangan silang tulungan ng gobyerno. Sana nagigets ninyo yung ka-coffee. Hindi sa lahat ng pagkakataon masama itong ayuda. Nagiging masama yan kapag ginagamit ng mga politiko. O yan, parehas na tayo. Nasa isang page na tayo. Kapag ginagamit ng mga politikong trapo, nagiging masama yung ayuda. Kaya lesson learned sa inyo, kapag may nakita kayong politiko na ginagamit yung ayuda, lalo na ibang mga barangay, nire-repack yung relief goods galing DSWD at lalagay nila sa plastic nila, sa supot nila na may printed ng pangalan nila. Yun, masama yun. Huwag niyong iboto yan. Kasi panlalamang na yan. Galing na sa gobyerno yung pera, ire-repack para magbukang galing sa kanila. Sila ang nagiging masama, ang mga politiko. By nature, yung programa maganda. Yung programa ng DSWD maganda. At meron din changes ka-coffee dito sa batas na ito. Itong 2025 budget na ito, may mga changes din sa implementasyon nitong ayuda. Makakasama na po ng DSWD sa implementasyon ng mga programa ang DOLE at ganoon din po ang NEDA. Work together na sila sa implementasyon nitong mga ayuda. Diba? Kung may politiko na umiepal, huwag nyo nang iboto yan. Lesson learned na yan. Maghanap kayo ng ibang politiko. Lalo kung may mga congressman kayo diyang hindi matino, maghanap kayo ng mas matino. Yun lang yun eh. Huwag yung programa yung pag-initan. Pag-initan yung politiko. Maganda yung layunin nito. The Department of Education also lost 10 billion pesos from its computerization program during the congressional deliberations while funds for the subsidy of the Philippine Health Insurance Corporation were cut altogether. Yung PhilHealth, okay na yan. Settled na yan. Nagsalita na mismo ang PhilHealth, kaya nilang mabuhay kahit walang subsidiya ng government. Ekis na natin sa problema yan. Yung Department of Education, yung natanggal na budget para sa computerization, settled na yan. Pinapakinggan ko yung speech ng presidente kanina na mention niya, special mention niya yung edukasyon at yung computerization. So kung na-slash out yan sa BICAM, yung computerization program yan for the reason we do not know yet or sinabi yan, hindi lang ako familiar, no? Settled na yan. Dahil nagsalita ang presidente dyan, special mention yung computerization program na yan. Alam mo ka-coffee, ito, sa pagdinig sa budget, no, may mga programa na maganda yung intention ng program. Di ba? Maganda yung purpose ng program, dapat binabudgetan yan. Let's say, halimbawa, computerization. Hindi ko sinasabing ito yung totoo ha, sa computerization. Bakit hindi yan binibigyan ng budget? Minsan kasi, delayed yung implementation. Every year na delay. So let's say, hiningi mo yung budget na yan, na-request mo yan 2017 pa. Hindi mo na-implement yan 2018. Yan naman. Ang gagawin dyan sa gobyerno, familiar tayo dyan dahil marunong din tayo gumawa ng budget, ng proposed budget. Ang gagawin yan, ipapasa ulit yan sa next year. So 2017, nanghingi ka na, let's say, 1 billion para sa computerization program. Hindi mo na-implement dahil palpak yung mga taong nag-handle. O may mga problema, di ba? May nag-failure sa acquisition ng lupa, let's say construction yan, etc. O kung ano man yan. Di ba? Nagka-problema. So, ang gagawin ng mga agency yan, ihingin ulit nila yan the following years. O, 2028, nanghingi ka na naman 1 billion. Palpak na naman, di na naman na-implement. 2019, hihingi ka na naman. O, 2020, nanghingi ka na naman. 4 na taon ka nang nanghihingi ng 1 billion. Pero hindi mo na i-implement. So, ang Kongreso, dito na papasok. Halimbawa, nag-hearing o napapansin ng Kongreso. O, every year nang ihingi yan, di naman na-implement yan. Huwag na natin bigyan yan. Yan yung reason. Yan yung ilan sa mga reasons. Hindi ko sinasabing ito yung reason ha, kung bakit natanggal yan, na tsugi yan sa BICAM. Itong computerization program, itong 10 billion na hinihingi nila. Pero may mga ganyang instances. Diba? Hingi ng pera, yung mga agency, underutilized naman. Hindi ginagamit yung perang binibigay sa kanila, which is hindi maganda sa ekonomiya yan.
Kasi nga, nangungutang ka dahil may budget deficit, may kulang ng pondo, mangungutang ka sa ibang bansa para ponduhan yung hinihingi mo. Pero ikaw na agency, dahil may mga corrupt din naman, tamad din naman, hindi rin mga qualified, hindi alam kung anong gagawin, hindi na i-implement yung program. Diba? Hindi laging masama ang Kongreso, ka-coffee. Hindi laging masama kasi reactive ang Congress doon sa ipinapasang accomplishment report at sa implementation ng programs ng mga government agencies. Ang problema ka-coffee, halimbawa DDS ka, galit na galit ka kay Romualdez, ang tendency, i-highlight mo, galit ka sa Congress. Hindi mo naman pwedeng basta magalit ka entirely sa Congress, di ba? May mali din ang mga government agencies, ka-coffee. Na-experience din natin yan. Nagmo-monitor, sabi ko nga sa inyo, high school pa lang, nasa politics na tayo, nangyayari mga ganyang sitwasyon. Marcos, however, saw no need to return the entire budget bill to Congress, which was dominated by his allies. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Yung iba kasi, selfish ba? Yung mga mambabatas, isauli mo muna sa Kongreso yan para baguhin. Oh, delayed. January na, 2025 na, wala pa rin tayong budget. Sabi ng Presidente, hindi na. Madi-delay lang yung ating mga programs. Yan yung mga desisyon na natututunan, hindi sa pagkaupo mo lang, natututunan mo yan through experience. Isa haba na experience mo sa government, makakapag-desisyon ka ng tama. Kung i-delay na naman yan, paano na lang itong mga programs na yan? Di nila ponduhan. Diba? May plano nga eh. Buti na lang matinu-tinu ang Presidente. Kasi kung palpak ang Presidente, naku, magpapabudol yan sa udyok-udyok ng mga makasariling mambabatas. Instead of a total veto, Marcos said he removed allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. O tapos, DPWH, pasensya muna kayo ha. Yun yung tama. At ginawa ng Presidente ang tama, tanggalan kayo ng budget. Di ba? Alisin muna yan kasi inconsistent yan sa priorities. Di ba? Di tapos, walang problema. O yung mga DDS dyan, labas kayo ngayon. Sige, bash nyo. Bash nyo na naman si Marcos. Sabihin nyo na naman kasi nagpapadikta kayo kay Romualdez. Kung nagpapadikta siya kay Romualdez, edi sana sinunod niya yan. Pinirmahan niya yan, kung di ba naman kayo nag-iisip. Siya.